Pag may kakausapin, diretso sa'yo. Diretso na po. Oo, gano'n na nga. Pero what have you learned doon sa nangyari ngayon sa'yo na parang na-misinterpret ka, na ganyan, di ba? Ano yung natutunan mo personally? Okay. I think everything is a risk. So, lahat ng pinopost natin sa social media, hindi natin yan mawa 100% makukuha yung sympathy ng tao. So, there will always be bashers, there will always be people who will not align with you, and dapat ready ka to handle that. Kasi ganun na ngayon yung mundo natin, yung lahat na lang may opinion, they can hide behind anonymity, di ba? So I've learned na not to mind people too much, na parang I don't let it affect me that much as before, na para to protect din my peace, my mental health, kasi dati talaga sobra po kong affected, mga ganun. Ngayon parang mas nag-focus ako sa sarili ko muna, rather than the outside stimulus. Yung ako muna, okay ba to, will it serve me and what I am aiming for? Pag hindi, binibitawan ko. Hindi lahat ng bagay kailangan kong solusyonan ngayon or ako dapat ang gagawa ng paraan. Pwede ko siyang bitawan. Pinakamatinding bash na na-receive mo? Pinaka-worst na bash na na-receive mo after that live selling, after that post? Kasi di ba meron doon mga buti nga sa'yo? Ikaw, personally, gusto na yung malaman sa'yo, ano yung pinakamatinding bash na? Meron po talaga yung naiyak po talaga ako. Yung hindi ko din in-expect. Kamamatay lang ni Eman, anak ni Kuya Kim. So si Kuya Kim, close kami ni Kuya Kim. Like pag may problema ako, isa yan sa pinakaunang nagme-message, "Are you okay? Can we pray together?" Gaganyan siya sa akin. And then when Eman was sadly lost unexpectedly, sobra akong naapektuhan dahil nag-resonate din sa akin yung kwento niya. And then one basher had the audacity to comment, sana tuloy-tuloy na yung pinaggagawa mo dahil pag nalungkot ka na naman, baka sumunod ka sa anak ni Kim. Gumanon. Mamatay ka na. Parang May ganon, ganon. diba? Parang ganon yung gist ng sinasabi. And naiyak ako doon kasi hindi yun dapat ginagawang komento in public na para bang ginagamit pa nating example yung pagkawala ng isang bata, yung untimely demise ng isang tao. Bukod doon, hindi po yun wini-wish on others na mamatay na yung tao dahil hindi ka lang agree sa kanya. Usually, mga hindi ko sa political beliefs ko. Yun nga eh. Yun, sila mismo Sila yung yan. nagsasabi ng ganun. So, I learned from that Very experience. evil, no? Ang evil. I learned from that experience na hindi talaga lahat ng tao pwede nating makunan ng kabutihan. Meron talagang sadyang may ganun na ugali at hindi ko din po responsibilidad na baguhin sila. Siguro ang responsibilidad ko lang po is yung reaction ko. So instead of patulan, I just block the person para matapos na po yung comment. Yun Pero, lang. ano pang gusto mong patunayan? Ikaw, as Tuesday Vargas talaga. Kasi, nag-click ka na rin sa recording dati. Bukod sa babae ka, joke. Oo, true. Nagawa na natin ng kanta, Charet. Siguro po lalo na ngayon, ang ganda-ganda ng Sisa. Tapos parang nabibigyan ng pangalawang pagkakataon ng mga artista kagaya ni Tita Hilda na kahit hindi naman nawala, pero the new generation is looking up to her na, there's an artist like Hilda Coronel who's multi-laureled and now trending ulit. Yes. Na parang gusto kong sabihin sa mga tao, pwede nating i-reinvent yung sarili natin as artist. Pwede tayong magbago ulit, mag-offer ng something new, something else. And now I think what I'm trying to go for is become somebody who's the voice of my generation. So going to the podcast career side naman na po, or Talk TV. Kasi recently na-discover ko, kaya ko pala yun. Kaya ko palang magsalita ng dire-diretso or to hold an hour segment. Parang even before naman, talent mo yun, di ba? Ayun nga po. Pero ngayon po kasi Kaya yung ka long nga, format. medyo intimidating din ang dating mo kasi meron kang... Kasi ganun po. Ayun po. So, natuwa ako na meron So, ako ulit. magpa-podcast or Yes po. mag-talk TV or kung ano mang... Yan po. Gusto ko pong i-hone lalo yung hosting skill ko pa po. Yun yung gusto ko. Just curious lang kami, what? Siguro nakapagtanim ka rin ng maganda Yun sa kanya. Nakakatuwa nga. Baka po yung mga hindi natin akala na mga small acts before, Yes. na hindi magbubunga, yun po, ngayon po natin maaani kung gagawin natin ng tama lahat. Kasi maski naman din po yung mga mali din natin, maaani din po yun Yes. eventually. So, umiikot lang talaga lahat.
Pero aminin mo, Tuesday, parang nakatulong yung post mo na yon para marami mag-reach out sa'yo to help, di ba? Opo, kasi Hindi mo pinagsisisihan yung post na yan. No po. They will not know unless you tell them. May assumption kasi ng mga tao na artista yan. Maraming pera yan, may mapagkukunan yan. Hindi ko sinasabing wala akong pera. May bahay ako, may negosyo ako, may ipon ako. Pero bilang magulang, gusto mo dapat meron kang continuous source of income para hindi mo naantayin yung oras na mawawala yun completely sa kakapagagalaw. So, maging wais lang sa buhay. Nakakatuwa po kasi nung una parang may pa ako tama ba yung ginawa ko? Baka malowball ako ng mga producer o baka parang is it an admission of defeat or na ako na pag-iwanan ako sa career, ganyan. Pero I really think that people who follow me, who closely watch my career, alam naman nila, lagi naman yung may trabaho. Na iba-iba lang yung forma. So ngayon, ang artista ngayon, pwede ng live seller, pwede na pong influencer. Correct. Hindi lang isa. Marami ring na parang naka-misinterpret sa'yo na pati daw yung pag-host mo sa pinasok mo na parang ang dating talaga nila is parang wala ka na ba talaga daw pera or wala ka na, parang ganun ang dating pati yun ipinasok mo desperada, parang ganyan. How do you take it, yung mga ganung comment ng tao? Well, those comments do not put food on the table. So if I were to think of that first before providing for my family, baka wala tayo lahat pinatunguhan, di po ba? So I admit merong konting sakit, mahapdi ng onte, pero hindi na po yun mahalaga kung kumbaga nagawa mo naman yung goal, which is to earn. And malinis naman yun, hindi naman po nananapak ng kapwa. At saka hindi din mababa yung binayad ng mother. Yung tamang TF ko, binayaran niya po. Yung asking ko po, sa sobrang gusto niya pong maging part ako ng birthday ng anak niya. So, I think... Personally, kilala mo yung mother? Hindi po. Fan lang po siya na nakipag-reach out po. Kaya mas nakaka-surprise, saka mas meaningful kasi hindi ko pa siya na-meet before. Mas malaki pa yung binayaran niya sa'yo kesa dun sa parting ginawa niya. Parang gano'n. Kinuha ka niya as a fan. Not out of yung parang pity, awa, or kasi may host naman po. sila di ba? May host naman po yun talaga. Tsaka bawal tanggalin. Nabasa ba niya yung pinost mo nung mother? Yes po. Okay. Tapos iniisip na po pala niya yun bago ko pa yun i-post. Kaya nung parang kinuha niya yun na opportunity, pwede ako mag-reach out, baka tanggapin niya. Binayaran niya po yung asking ko. Nagulat din, talaga po. Oo, gusto ka talaga namin. Because I think her reasoning is, konti lang ang batang mag-a-attend kasi konti pa lang yung mga anak. So mostly adults po yung nandoon at makaka-relate sila sa humor. So yun po yung nangyari. Nag-comedy ako sa Jollibee. Sinabi ko na. How was your experience pala? Masaya. Medyo na ilang ka ba? Dahil napakaliit ng crowd. Oo, at saka ayun lang sila Tapos yung microphone, yung parang yung pang so very intimate talaga. barangay. Very intimate na parang... Ganun nga yun nangyari. Nakakatuwa. Parang kulang na lang na rin ako, nagpa-bring me na rin ako doon. Ako na yung mascot, ako na lahat. Tsaka nag-serve ng spaghetti, ako na rin. Uy, madalang makatanggap ng ganong klaseng work ang mga performer na konti lang tapos ibibigay yung talent fee mo. Kakatuwa. Ang dami po nag-inquire after nun. Talaga? Na ganun din, same setup. So, Paano yun? Tatanggapin mo? bakit hindi? Basta If the price is right. Hindi, kung ano man yung binabayad. Tama.